Okay, hello beautiful soul. So may gustong iparating sa atin ang universe today. So let's check daw ang divine masculine and feminine energy. No, sa bawat tao po meron tayong divine energy, meron tayong masculine energy at feminine energy. So tingnan natin kung ano yung ginagamit nyo sa sitwasyon ninyo o sa relasyon ninyo, no? Kung medyo soft ka, ibig sabihin ginagamit mo ang feminine energy niyan. Pag medyo matigas ka, nasa divine masculine naman ang ginagamit mo. No? So minsan, let's find out, no? Kayo ba itong persons na to o siya? So sometimes, 'di ba, nakakaramdam tayo ng parang may gap sa inyong dalawa. So titignan natin sa mirror card kung ano ba talaga ang humaharang sa inyo right now, no? Focus lang po kayo sa energy nyo. Breathe in and out, and this is a collective reading. So take what resonate and leave what doesn't. So game na tayo, no? Yan, pegi naman po ng like and hype dyan. Please support Happy Angel Reading po. I-share na rin po natin ang video. Okay, Spirit Guide. I'm calling the collective energy of Divine Masculine and Divine Feminine. What is the current pulse of their connections? The current part of their connections. What is the of their Dito sa left side, let's see ang energy ng Divine Masculine, no? Kung ano bang nasa isip or action niya right ngayon, no? So, tignan natin. We have the moon. The moon. O sabihin natin, mamaya yan yung divine masculine. And then, tignan naman natin ang pangalawa is ang divine feminine. Ito yung receptive or intuitive side ninyo, no? Nine of Wands. So, titignan natin ang mirror, no? Ito yung bridge between the two energies, these two energies, no? Ito yung pinaka-bridge ninyo. Ito yung nagpapakita kung anong gap or connection point ninyo, no? So, ang reason kung bakit o example, kung bakit hindi kayo nagkakaintindihan or sabi natin, ang soul deep attraction niyo para salamin ito ng current situations ninyo. Ito ang Four of Wands. Four of Wands ang ano ninyo. So, then we have the advice dito ang Four of Pentacles. Actually, maganda sa nakikita nyo, no? Sa side ng Divine Masculine, lumabas ang the Moon. So, medyo malabo ang visions niya ngayon. Maraming fears, doubt, o baka may mga hidden emotions na sabihin natin na hindi niya pa masabi, no? O sabihin natin, hindi siya sigurado sa susunod na step, kaya parang stagnant o nag-overthink. Ikaw ba yan o siya ang persons mo? No? So, yan, malalaman mo na kung sinong nag-ano na to. So, medyo may pag, no? Medyo may malabo. O may mga hidden, may mga secret or sabihin din natin hidden emotions na hindi niya pa masabi. Ito yung divine masculine, no? So hindi siya sigurado sa susunod na step, kaya parang stagnant o nag-overthink siya sa dilim. So he is dealing with his shadow right now, no? Ito yung divine masculine. So ang divine feminine naman, uh, ito ang nine of wands. So ramdam mo yung pagod dito eh. No, parang marami ka ng pinagdaanan sa connection na ito. Baga, naka-defense mode ka or you are guarded kahit pagod na, hindi ka pa rin bumibitaw. Pero maingat ka na mapagmatsyag ka dahil ayaw mo nang masaktan muli. Talagang guarded ka rin. So, hindi mo binubuhos ang lahat, no? So, kung makikita mo, andito ang Four of Wands. Ito is very interesting. Kasi, uh, ang mirror card nyo is Four of Wands sa kabila ng maraming pag-aalinlangan ng iyong masculine at pagiging guarded naman ng feminine. Ang soul connection nyo ay ito yung parang pangmatagalan, no? Stability ang ibig sabihin ng Four of Wands. Home and celebration ang bridge ninyo.
So, ibig sabihin, deep down, pareho nyo palang gusto na solid foundation at happy ever after. Pero may mga internal struggle lang na humaharang. So, mamaya, ika-clarify po natin yan. No? So, kung makikita mo rito, andito ang higher guidance, which is the Four of Pentacles. So, ang advice ng universe, Four of Pentacles, minsan kailangan nating luwagan ang kapit, no? Baka masyado kang, sabihin natin, masyado ka o kayong possessive or takot na mawala sa isa't isa. Kaya, na-hold back ang growth, no? So, ang message dito is, don't hold on too tight. Secure your own energy muna para, ano, no? Para hindi kayo mag-drain at di kayo madrain sa pagbabantay sa inyong connection. No, kung makikita mo rito, ang connection is very solid, pero kailangan lampasan ni masculine ang kanyang takot. So, it's either a masculine energy, ikaw ba o siya, no? So, kailangan din mag-heal ni feminine mula sa pagod. Wag wag hayaang maging toxic ang pagkakapit, no? Para magtuloy-tuloy ang saya ninyo. So, mag-deep dive tayo dito sa structure, no? Ika-clarify natin ang masculine, no? Ito yung fear. Bakit siya natatakot? So, gamit tayo ng ibang na natin bakit siya natatakot. Bakit ang damon, ang masculine energy, may takot siya. Malalaman natin ito, bakit dahil sa past trauma ba? Or financial stress din ba? No? Bakit ba nababalisa si masculine? Let's clarify the moon. Bakit siya nababalisa? Kung babae ka, baka ito yung persons mo, no, na nakakaramdam ng ganyan. Kung lalaki ka, so everyone is welcome dito. So malalaman mo kung babae ka o lalaki, makikita mo yung energy rito, no? Bakit siya takot? Bakit ba nababalisa ang masculine? Let's clarify the moon. Kaya pala magdadala siya ng bigat sa nakaraan. Eight of Pentacles sa trabaho. This is about so, yan yung medyo kung bakit siya rin nabibigatan, no? Sabihin natin, pinag-iigihan niya kasi ang trabaho din. Or sabihin natin, gusto niyang pag-igihin o mag-workout, i-master ang inyong relationship din. Nag-work hard siya rito, no? He wanted to to make sure na maging maayos ang inyong relationship. Make sure na hindi siya magkakamali. Kaya minamaster niya ang inyong relationship din. So, parang this will take time lang a little bit, no? Page of Pentacles. Ayun. Parang ano siya, kung makikita mo rito ang divine masculine energy, no? Dito sa ang action, parang ano siya, no? Yes, sabihin natin, nakapokus din siya sa nawala. Nakapokus siya ngayon sa nawala, kung bakit ganun natatakot siya. Imbis na tumingin siya sa likod niya na meron pang nagmamahal sa kanya, na meron pang ano, na meron pang solusyon, mas nagpo-focus din siguro si nagpo-focus siguro si divine masculine ang persons ninyo sa nawala o sa away o sa mga disagreement ninyo sa mga nakaraan. No? So, need to let go na. So, nakikita natin very sad siya. Although na nakikita mo rito, ang the moon, ito yung takot or sabihin natin past trauma din siguro itong sa Five of Cups. So, bakit siya natatakot din? Kasi, parang gusto niyang dahan-dahanin, ayaw niya mapundido o ayaw niyang masira ang kanyang kung magkikilos man siya, gusto niya is very tangible, gusto niya ng isang matatag, no? Nag-iingat siya sa pundasyon na ibibuild niya para sa iyo, no? Pinag-iigihan niya, minamaster niya. And talagang desidido siya na mag-build kayo ng isang magandang pundasyon na ayaw niya magkamali, no? Na kailangan gusto niya pulido. So, yan din ang kinatatakot niya na baka hindi niya mai-provide, no? Parang nakukulang, although na magandang intentions niya, pero parang kulang siya ng self-confidence, no? Kasi siguro nga din dito sa ano, dati is baka niloko na siya, naloko na siya, binuhos niya lahat, no? So, hindi niya gaano pinag-aralan ang persons niya, si Divine Feminine, hindi niya gaano pinag-ano, kaya ganyan nangyari, no? So, ito yung kung bakit siya natatakot. So, nakuha nyo na. And then, sa mga divine feminine naman po, no? So, ika-clarify natin ang Nine of Wands. Let's clarify the Nine of Wands. Ang feminine parang pagod, no? Pagod siya ang Nine of Wands.
Ano yung huling push na kailangan niya. So, mag-pull tayo ng card, no, para malaman kung dapat na ba siya mag-surrender. Anong dapat niya i-push? Page of Chalice. Ay, wag itong gamitin natin. Anong dapat niyang i-push, Spirit Guide? Ito pala yung pang-clarify natin, no? So, ano ang dapat niyang i-push? Ano po ang dapat niyang i-push? Ano yung pinoprotektahan niya? O dapat na ba siyang sumurrender? O ituloy lang ang pagbabantay? Clarify natin ito, no? Hanggang kailan ka maghihintay sa feminine? ano ang magbibigay sa iyo ng peace of mind? So let's see ang feminine energy. The Hierophant. Ang mga plano din. Parehas kayo eh. Kasi nakita mo, stability din ang gusto. Gusto niyo upgrade. About din sa tradition. Parang pinoprotektahan niya ang culture, tradition, sabihin natin, ang family. No? Ayan, kaya parang ayaw niyang sabihin din natin ito yung paniniwala din, no? Yan yung pinoprotektahan niya. Tell us more. Hangman. Na baka mamaya hindi matuloy, ayan din pag-aalinlangan, the hangman is here, na parang, let's see what's gonna happen. Parang pinost niya, no? Parang bahala na Diyos, parang gano'n. Pero parehas kayong gusto mag-upgrade. Gusto niya ng stability sa hirapan dito. Gusto niya upgrade ang inyong relationship. Ano po. So, pinoprotektahan niya sa 9 of Wands kasi this is pinoprotektahan niya kahit pagod na siya. This is a wounded warrior kung iisipin. No, bakit tinanong natin ano yung pinoprotektahan niya? Ang kanyang culture, kanyang paniniwala, traditions din, no? At pati rin yung sabihin natin, bakit the hangman? Ito yung sabihin natin, bahala na Diyos, let's see what's gonna happen. Parang ganon. Tell us more, Spirit Guide. Pinoprotektahan din yung status quo niya. Siguro, si Divine Feminine ngayon, nag enjoy being single. So, ayan, medyo ang pinoprotektahan din niya, syempre, yung mga asset niya, ang pagiging stable niya, ang status quo niya, no? Because we have the Nine of Pentacles. Ganyang, kung bakit din siguro pagod siya, oo, sabihin din natin, gusto niyang ma-experience din ang pagiging stable, i-enjoy ang kanyang pagiging single, no? Pero parehas kayong gusto ng stability at magandang pundasyon, matibay na pundasyon din ang gusto. And that is yung ano ninyo sa Four of Wands. Yan yung bridge na magtutugma sa inyong dalawa para maging maayos ang inyong relationship. So, ang magbibigay ng peace of mind na sa kanya is nakikita natin dito is yung maski nag-iisa siya, parang gusto niyang ma-enjoy ang pinaghirapan niya, ang ipinaglaban niya, no? At the moment, naka-post, kaya nag-silent. I think ikaw, Divine Feminine, ang nag-silent dito. So, kung ano ang pinapairal mo rito, nakuha nyo na ba? Ikaw ba si Divine Masculine? O ikaw si Divine Feminine ang pinapairal mo sa relation? So, Divine Feminine, nakikita natin dito, very stable, nag enjoy Parang, siguro, while waiting, pinost niya muna ang inyong relationship at nag enjoy siya ngayon being single at the moment, no? Pagiging stable, pagiging dependent, no? So nakita mo medyo naggo-glow siya ngayon ang Divine Feminine. Samantalang si Divine Masculine, eto still na thinking sa nawala, sa anyong argumento pa rin, no? Yan ang nakikita natin. And then let's see naman ang So i-clarify natin ang stability ng Four of Wands dito, no? Ano yung pundasyon? Kailangan mangyari itong stability, no? Dito ka pwedeng mag-pull, no? Dito ka pwedeng magkaroon kayo ng maayos na magkaroon ng maayos at maging maayos ang inyong relationship, no? Sabi ng Four of Wands, may solid kayong foundations dito eh. Kasi pares kayo. Siya rin, Page of Pentacles, siya Eight of Pentacles, ginagalingan ng Divine Masculine. So naman Divine Feminine, gusto mo rin i-upgrade ang parang this is about getting new wisdom. Itong Hierophant, about culture and yan yung pinoprotektahan mo. Ang pagiging single mo, pinoprotektahan mo rin. Or sabihin natin, ang nararanasan mo ngayong stability na parang nag enjoy ka muna at the moment.
no? Kaya pinost mo muna, kaya ka siguro nag-silent. Pero kitang-kita dito si Divine Feminine ang nag-ano, Divine Feminine yata ang umiral sa paghiwalayan. Medyo nag-post or nag-silent sa inyo. Sabihin natin na kayo ang nag-silent. Divine Feminine ang nag-silent, no? As the moment nag-enjoy being single. And then ito yung gap ninyo, pinaka-bridge nyo ang Four of Wands, no? May solid foundations kayo dito pero kailangan natin 'tong maano ma-feel, no? Let's check din ang ano ito. Wow. Tell it clarified. Magiging mapupunan nyo tong Four of Wands na to, magiging stable daw sa heart-to-heart conversations daw at pagiging matotoo sa isa't isa. And communications is the best daw foundation sa inyong dalawa. So, itigil nyo na, Divine Feminine. So, I think na you need to post na ang Hangman. Kailangan tumayo ka na at kumilos ka na. Baka mawala pa si Masculine. Ay, the Sun. It will happen soon. Maganda ang kalalabasan. Ayan, maging happy daw. Enjoy nyo daw ang isa't isa dito. No? Pag, ito rin yung pagsasabi ng totoo, ang Queen of Swords. No? So, yung may gustong i-clarify, kailangan magkaintindihan kayong dalawa rin. No? Kung bakit ang bridge na yan, sabihin din natin, naging ang Four of Wands, parang paano dapat mangyari ang stability, kailangan ng maliwanag na pag-uusap ng Queen of Swords at makatotohanan at totoong pag-uusap. No? Walang etche-boreche, walang kasinungalingan. No? Ayan, magkakaroon kayo ng enlightenment daw. So, it's about time na kumilos na sa Divine Feminine siguro rito. No? At pakipagtulungan kay Divine Masculine para let go na ang mga nakaraan o ang mga away. Parang nakikita natin, ang magiging stable ang inyong relationship kapag itong ano, no? Baga pinaka-point ito eh, na mangyayari ang lahat ang stability na to sa pag-uusap. So, siguro, kumilos na kayong dalawa kung sino dapat. Parang this is a go signal sa inyong relationship na mag-usap na. Sabihin ang katotohanan, heart-to-heart conversation para ma-achieve ang Four of Wands. So, andito ang Sun, no? Kung makikita nyo, magkakaroon kayo ng enlightenment sa oras ng pag-uusap ninyo. Ayan yung happiness, magiging masaya kayo. Talagang kasi magkakaroon kayo ng kaliwanagan sa puso, sa isip at sa salita dahil nga kulang din sa inyo communications, heart-to-heart conversations. No? So, makikita mo rito, no? So, tignan din natin yung advice, na iklaro rin natin ang advice card. So, ang Four of Pentacles. Advice, ayan, no? Offer each other love. Wag nyong parang dito sa Four of Pentacles, clarify pa natin, bakit yan ng advice? Wag masyadong guarded, kailangan pride din to at ego. New beginning, advice sa inyo. Magsimula na, after na magawa nyo tong pag-uusap, magsimula na kayo to work on the relationship. No? Kumbaga ito yung Four of Pentacles. Na loyalty din to actually no? Loyalty. Kumbaga, Four of Pentacles. Be open to each other. Wag kayong matakot kababantay sa relationship ninyo. Try to mag-escapade kayo, try to have a leap of faith, no? Para dito sa new beginning, no? At ibaba, Nine of Wands na naman, Nine of Wands. Parehas na Nine of Wands. So, ito rin yung sabihin natin, wag masyadong guarded, no? Kumbaga, pagbigay ng pagmamahalan sa isa't isa. Wag nyo masyadong i-enjoy nyo. Wag nyo bantayan masyado ang yung relationship. I-enjoy nyo kasi there's a lot of potential, na maging stable. Masyado yung Divine Masculine nagpo-focus sa
sa dati. Maski gusto niya ng stability. Si Divine Feminine naman, gusto din niyang i-upgrade ang relationship pero nagpapahinga, nag-i-enjoy ng pagiging single. Kaya nga sabi mag heart to heart conversations na rito eh, no? Dito niyo makikita ang isa, no? And then the Nine of Swords, tignan mo, kailangan niyo ng enlightenment and clarity. Kaya dyan lang sa magandang pag-uusap. Ito yung sa Four of Pentacles, yung binabantayan yung talagang para hindi masakal, luwagan niyo ng konti, no? Take the leap of faith. Pag-try kayo ng something new, no? Ibigay niyo ang pagmamahal at pag-aalaga sa isa ng tama lang balanse. Huwag niyo masyadong gardan ang inyong relationship. Kailangan niyo mag ano ba 'yon? Kailangan niyo ma-experience ang iba't ibang sa relationship. Iyak, tawa, saya, lungkot, no, away, no? That is where the relationship will grow. So kung tutuusin, ang advice then that is new beginning. Ayan yung parang wag kayong matakot na kung magkaroon ng problema, no, normal lang sa relationship 'yan. Maaayos at maayos niyo 'yan. Take the leap of faith, no? Kahit may pagka-careless ang dating ng inyong relationship, mariresolve 'yan pag kayong dalawa, no? Luwagan niyo ang isa't isa, wag kayong masyadong seloso o selosa, no? Parang gano'n, okay? So titignan pa natin ang ano pang paparating sa inyo. What is coming sa inyo? Yan, sana nagustuhan niyo bang ating reading? Pengi naman po ng like and hype. So titignan pa natin what is coming towards you. What is coming towards to our collective po na hindi nakikita. Ano pa pang paparating? Passion. Ayan. Allow your heart, the soul to sing with joy. Ito na advice sa'yo. No? Huwag niyong masyadong higpitan. Allow your heart and soul to sing with joy. No? Sa ating mga nanonood na, sa mga collective, sa ating nanonood, no? Ito na, pinaka-binibigay na advice sa inyo, tinuturuan kayo, allow your heart and soul to sing with joy lang, no? Chillax-chillax lang. Wag, no? Wag masyadong seryosohin ang mga sitwasyon, no? Ibig sabihin, yan ang advice sa inyo, no? Kasi merong ano to, may potential ang relationship ng stability at marriage, no? And go to a higher commitment, na kagaya ng gusto ng Divine Feminine. And ayun, calling your soulmate. So, kung gusto mong soulmate mo, dumating sa'yo, ayan, gawa ka ng affirmations, visualizations, dahil yan ang magbi-bring back together sa inyo. No? O, i-pray mo lang din ang relationship na to, sinasabi, no? Tell us more. Romantic feeling. Ayan. Kulang kayo sa romance siguro, kulang sa intimacy. No? Ayan. So, nakikita din natin, this is yung parang ang pinaka nakikita natin, no? Parang sinasabi, dagdagan nyo ng asim o dagdagan nyo ng spice ang yung relationship. No? At try to know each other more. Parang ganun. Explore, ayun pala. I-explore nyo ang inyong relationship. Huwag matakot sa problema dahil dalawa kayong magre-resolve. At saka communications is the best. So the universe wants you to communicate now. This is a go signal, no? Kumilos na kayong parehas, no? If you want to save this relationship, if you want this relationship na maganda ang flow, no? Kulang kayo sa spice, kulang kayo sa sa anghang. Dagdagan nyo daw ang lambing, dagdagan nyo ang mga romance, ang intimacy, kulang kayo sa heart-to-heart conversations, ang nakikita ko dito. Ayan, so ano pa po ang paparating? Let's see. Ayan, unconditional love, giving and receiving daw. Fairness and love, affection. Sa affection's return, ayan, ibalik nyo daw yung dati ninyong pagmamahalan. Balik nyo daw nung nagsisimula pa lang kayo. Oh, some of you dealing with your twin flame, maging balanse. Yan, talaga may union na darating, no? Compliment, you're dealing with your twin flame, some of you. Ayan, marami pong salamat at sana nagustuhan mong ating reading at mag-comment lang po kayo kung anong gusto nyong next na reading, kung career or love, patuloy pa rin tayo sa love reading, no? At I do also pre-recorded reading if you want to avail our promo. Hanggang katapusan lang po 'yan. At kung gusto niyo rin po magpa-private reading, no? And ang inyong monthly reading din po, kung gusto niyo rin po, you could email me sa Happy Angel Reading sa Facebook po natin. Ayan. So, thank you po and God bless you. Ang pengi naman po ng hype and like and pa-share po ng ating video. Okay? Thank you.
Sa susunod po uli. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and